Nadadawit ngayon ang pangalan ng kapamilya aktres na si Andrea Brillantes sa breakup ni Maris Racal at Rico Blanco. Matatandaan na nitong nakaraang araw ay kinumpirma na ni Maris ang espekulasyon na hiwalay na sila ng longtime boyfriend nitong si Rico Blanco. Sa naging interview ng press sa aktres, hindi nito direktang sinabi na may third party kung bakit sila naghiwalay ng singer. Ayon kay Maris, may mga nagbago lang daw sa relasyon nila ni Rico at tila hindi na nila makontrol ang isa't isa kaya naging mutual daw ang desisyon nilang palayain ang bawat isa. Samantala, ngayong araw nga ay nagtrending sa social media ang larawang ito ni Andrea Brillantes kung saan makikitang kasama ang singer na si Rico Blanco. Hinala nga ng netizens, baka daw si Andrea na naman ang naging dahilan ng breakup dahil kilala na nga daw ito bilang isang matinik sa mga kalalakihan. May mga lumabas din na di umano'y pagtataksil video ni na Andrea at Rico. Ito nga daw ay nakarating na din kay Maris Racal. Tama nga lang daw ang naging desisyon ni Maris na hiwalayan na si Rico dahil hindi daw pala talaga ito naging tapat sa kanya. Wala naman daw pinagsisisihan ng pamilya ni Maris dahil alam umano nila na hindi nagkulang bilang girlfriend si Maris kay Rico Blanco. Kung totoo man nga daw ang balitang nagkaroon ng something kina Andrea at Rico ay wala na umano silang pakialam. Ang alam lang daw nila ay nagmahal ng tapat si Maris Racal. Ito bigla ko lang itong naisip dahil napanood ko yung announcement ni Maris Racal ng breakup nila ni Rico Blanco. Hindi nagsabi si Maris Racal ng specific reason kung bakit sila naghiwalay, but medyo hinighlight niya na it's all about change. So, assuming na walang third party, walang mali sa ugali nilang dalawa, separately as an individual. Hindi man natin na-witness kung ano yung totoong nangyayari sa relationship nila behind social media, kung behind sa kung ano lang yung pinapakita nila sa atin, but what we've seen is a very gentle relationship. It was a gentle relationship, it was a healthy relationship, it was a mature relationship. Kaya I just can't imagine, naiisip ko kung gaano kaya kasakit yun for the both of them, knowing that the only thing na pwedeng sisihin ay change. Walang mali sa inyong dalawa, walang mali sa relasyon. It's just that, nagbabago kayo. I mean, nagulat na lang kayo na suddenly, the other person isn't on the same page anymore. Naalala ko tuloy yung isa sa mga rason kung bakit ako magpakasal. Because remember, I told you guys in one of my videos na sabi ko, nakakatakot kasi hindi mo alam kung kakayanin mong mag-adjust oras na magbago na yung tao na yan. Masasabayan mo ba, matatanggap mo ba, mayayakap mo ba ng buong buo yung mga pagbabago na mangyayari hindi lang sa relasyon nyo, kung hindi doon sa tao. Hindi lang din doon sa tao na karelasyon mo, kung hindi sa sarili mo. Hindi ko ma-imagine kung gaano yun kasakit sa kanila. Dahil wala talagang ibang rason kung bakit kayo naghiwalay, kung hindi sadyang magkaiba na kayo ng pahina. And kung iisipin natin, hindi lang naman isang beses magbabago yung tao na yan eh. It's constant. So, when you are in a relationship, and when you are married, no, you have to accept that it's a constant acceptance and adjustment sa mga changes na mangyayari sa inyong dalawa at sa relasyon. This video is in general para to sa kalahatan dahil nangyayari talaga to in real life, in real relationships. So yung mga nakikita ko na video na mga nagko-question na, kala ko ba healthy yung relationship nila? Who are we to judge? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanila at kung ano yung nararamdaman nila. So sa mga tao na dumadaan sa ganyan, no, we all know that we don't have any choice but to move on and cope up with the change. But I hope you don't beat yourself and blame yourself continuously for it. Because again, change is inevitable. Grabe, naisip ko pa lang, it must be so painful for them.